Magandang araw sa lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang gabi sa inyo lahat. May video si Sara Duterte at mukhang sinusubukang dumipensa at manguto. Dahil sa video niya, hindi naman kahabaan mga ka-wonder. No? Dahil alam natin February 6 kahapon ang unang araw na pwedeng magsampa ng kaso sa kanya. Kaya alam natin medyo na-alarma na yan. Dahil si PBBM ay na-absuelto mga ka-wonder. Absuelto si PBBM, hindi siya na-impeach dahil hindi naman impeachable yung kanyang mga isinampa sa kanya. Kita nga ng iba, sabi nila, sa unang assess pa lang, talagang walang, hindi ito sufficient in substance. Nung naging sufficient in form to, may mga nagsireklamo na, of course, hindi naman ito sufficient in substance. Kaya, in other words, walang problema. Kaya pahinga ang ating Pangulo, wala siyang worry. At ito namang si Sara Duterte ngayon ang nasa hot water. At ito nga, nagbigay siya ng kanyang mensahe. No? Panuorin natin mga ka-wonder bago nating reaksyonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino.
Shukran. Yan mga kababayan, ang kanyang talumpati na drama ang tingin natin mga ka-wonder. Ano? Alam natin na sasampahan na siya ng katakot-takot na mga kaso. Kung paano natin nakita yung mga matataas na file na nilalabas sa mga van o sa mga sasakyan, sigurado yan magkakasunod na yan. Balit susundan natin yan sa mga susunod na araw. So yung kanyang sinasabi mga ka-wonder ay halatang drama. No? Pagbaligtad, selective na katotohanan. Itong talumpati niya mga ka-wonder ay para sa iba ay naratibo lang daw. Pero para sa akin mga ka-wonder, ito ay isang depensa. Hindi lang ito naratibo basta. Na imbis na sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya, binalot ito ng emosyon. Makita mo yung mukha niya mga ka-wonder. At nakaabang dyan yung mga, sigurado yung mga nanonood sa kanya, yung mga DDS supporters. Yung mga trolls dyan, talagang may kita mo yung reaction nila. Paano sila galit na galit. May isang akong babae nakita ron sa isang nire-react ng isang content creator. Galit na galit siya kay PBBM. Pinag-wish niya na sana raw ma-deadball na at hindi na gumaling. Ganon siya kagalit na galit dahil sa mga ganitong talumpati. Na akala mo totoo na siyang, sinasabi natin bigyan natin siya ng benefit of the doubt hanggat hindi pa siya na iimbestigahan. Hindi natin siya akusahan na diretso na siyang nagkasala. Pero dapat dumaan siya sa impeachment. Kasi ang laman nito mga ka-wonder, parang umiiwas siya sa impeachment. Bakit? Yun lang ang pinto. Para malaman kung siya ay guilty o hindi. Dahil doon magkakaroon siya ng pagkakataon, depensahan yung sarili niya. Na ang nangyari is emosyon, paninisi, paawa. Yung isang classic playbook sa politika. Babasahin ng mga, kumbaga isang drama na pinapanood, pinakikinggan sa radyo, at punong-puno ng emosyon habang yung iba nakikiiyak at galit na galit dun sa bida. Hindi naman pwedeng bida si Sara dahil ang bida ay ang ating Pangulo. So sinasabi niya yung walang ulit na wala raw ebidensya. So, dapat dumaan siya sa impeachment trial. Dahil ito hindi hatol. Hindi naman siya hinahatulan agad dito mga ka-wonder. Ito ay isang proseso, kaya nga process impeachment trial, dumadaan ka sa pagsubok. Para siya sa atin kung may basihan ang mga paratang. Hanggang ngayon mga ka-wonder, lininawin natin. Hindi natin inaakusan kasi para sa atin lang, sa tingin ng ibang tao, parang guilty si Sara. Dahil hindi niya nga maipaliwanag yung confidential fund. And then after so many days, months have passed, at saka niya lang ibibigyan ng linaw yung Mary Grace Piatos na ginagamit niya. Bakit ang tagal? So para sa iba, nakikita niya na guilty. Pero dadaan nga muna siya sa isang hatol, sa isang trial. Kung yung sa kanya, paratang mga ka-wonder, ay may basehan. Paano yan? Kailangan ng ebidensya. Unlike kay PBBM, walang ebidensya. Sa kanya, kung compare sa dalawa kay PBBM at saka sa kanya, sa kanya po mga ka-wonder, may mga ebidensya. Number 1, yung COA audit. Yan yung number 1. At yan sila Madriaga at kung ano-ano pa. Ang dami. Kaya dapat depensahan niya yan. Hindi pwedeng umiwas siya sa impeachment. So habang tinatanggihan ang proseso kasi mga ka-wonder, yung pag-iimbestiga ay nagiging logical contradiction. So why? Why avoiding? Why trying to defend yourself sa social media, sa mga tao humihingi ng simpatiya? Hindi, dapat harapin mo yan. Pagkakaroon ng ebidensya kasi mga ka-wonder, pag ayaw mong dumaan sa impeachment trial, parang dumadaan sa mekanismo kasi ito mga ka-wonder na maglalabas ito ng katotohanan at hindi katotohanan. So kailangan talagang dumaan si Sara sa isang impeachment trial. May tinawag pa siya mga ka-wonder, may sinabi pa siyang fishing expedition. At planned impeachment, plinano daw sa kanya ito. Ang lahat na parang kasalanan agad ang sinasabi niya, na parang victim agad siya. Nagsusumbong siya sa social media, sa taong bayan, na nakikinig naman sa kanya yung mga trolls niya. At galit na galit at susuporta sa kanya. Pero ito ay isang demokrasyang bansa. Nakakalimutan niya na ito ay malaya sa pagdinig ng katotohanan kung may malayang pamamahayag. Malaya ka sa mga sasabihin, malaya niya nga pinagmumura yung Pangulo At malaya niya nga tinakot. Ngayon, papaawa-awa ka.
So, asan yung demokrasya dyan? So, lalo na kung bilyong-bilyong pondo ang usapin dito. No? Lalo na sa pambansang seguridad ng usapan. Kaya mga ka-wonder, ang pagtatanong ay hindi ito actually panggigipit sa kanya. Kasi ang tila mga ka-wonder, parang ginigipit siya. No? Ito ay obligasyon niya bilang isang public servant. Bilang isa pangalawa sa pinakamataas na posisyon, ipaliwanag mo kung saan mo dinala yung pera. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Mapakahirap ang taong bayan sa kanilang mga buwis na binabayad, sa kanilang mga pinagpapaguran, tapos ganun-ganun na lang. Diba? At may sinasabi rito mga ka-wonder, yung pagbaligtad. No? Yung ibig sabihin, paninisi niya at pag-iwas sa pananagutan. Kasi bakit? Sinisi niya agad si PBBM. Wow! Tatak Duterte talaga. No? Tatak DDS na pass the blame to others. Alam mo yun? Yung mga ganong estilo, psychological approach, psychological war, ini-instill sa isip ng tao, idadivert yung problema. Nasa kanya ang focus. No, mga ka-wonder ng spotlight, ikaw ang hinuhusgahan dito at tinatanong at hinahatulan at ipagtanggol mo yung sarili mo. No? Sinisisi niya ang Pangulong Marcos, no? Dahil daw sa kahirapan ng bansa. Yung bansa ay lalong humirap pagkatapos umalis ng tatay niya. Nag-iwan ba naman ng 7.2, 7.4 trillion? Bakit kailangan mo umutang ng ganun? So, what that create or what that leads our country ng umutang. Of course, utang, babayaran. Di ba? So, yung sinasabi niyang, kahit sabihin lang natin, pagpalagay natin mga ka-wonder, valid yung kritisismo niya na sa administrasyon. Wala naman perfect Matagal nang naghihirap ang bansa. At take note sa mga statistics, umaahon ang ating bansa. No? Hindi ito kasi si PBBM, hindi siya yung tipong populist lang May yung tatay niya kasi populist yan. Lumalapit sa mahihirap. Naalala mo yung fisherman na pinangakuan niya? Anong gagawin mo para sa amin? Pupunta raw doon siya sa embassy ng China, itatanim niya raw yung flag. Tapos kung ano-ano raw. Nung inasahan, sabi niya, parang gino-joke niya lang. Malinaw na mensahe, no, na yung mga sinasabi niya, sabi niya pa nga, mamatay kayo sa gutom, wala akong pakialam, sabi niya. Tinuring siya na malapit sa mga marginalized, sa mga mahihirap mararalita. Pero mukha lang itong drama din, mga ka-wonder. No, kung gano'n niya sinasabing nagtatanim siya ng mga ebidensya, gano'n din kadali magsinungaling para dito sa tatay niya at of course dito sa kanya na nambubudol na naman mga ka-wonder. Yung sinasabi niya sa administrasyon mga ka-wonder na binabaligtad niya, no, hindi nito mabubura yung tanong sa sarili niya. Kasi siya yung may pananagutan dito mga ka-wonder. Si PBBM dumaan sa isang impeachment process pero hindi siya ma-impeach dahil hindi sufficient in substance. In form but not in substance. Ngayon, it's your turn to defend yourself dahil napakaraming ebidensya. Lalo-lalo na yung COA audit sa kanya, mga ka-wonder. No? So, hindi mo pwedeng sabihin na ang pagkukulang ay sa Pangulo. Yung mga diversionary tactic na yan para ilihis ang tunay na concern. Dapat may managot. Pinagpapanagot si PBBM nung hindi mapanagot si PBBM dahil hindi nga sufficient in substance. Na galit itong mga DDS. Now, it's your turn para sagutin mo yan. Dapat fair. Hindi iiwas ka. Bakit? Natatakot ka? Bubuksan yung bank account mo? Natatakot ka na ilalatag yung mga dokumento at lilitis sasagutin mo at pag hindi mo nasagot, huling-huli ka? Natatakot ka ron? No? Sinasabi niya pag-atake raw sa kanya. Hindi yung issue kundi sa kanya raw. So pag-atake raw ng akbayan, binanatan niya yung akbayan. In fact, nilang akbayan binabanatan nila ngayon Binabanatan nila yung mga posible nilang makakalaban sa 2028. Binabanatan nila, nakikita mo yung mukha ni Leni Robredo, ginagawa nilang may sungay, may pula yung mata. Dahil na sa pagkakarinig ko, parang inimbitahan niya si Leni sa isang okasyon. I'm not sure, pero parang in-Indian siya. No? Parang ganun pagkakasabi. Na parang, of course, ano bang ginawa ng tatay mo kay Leni Robredo? Akala mo ganun lang kadali. No? Sabi nga nung isang vlogger binalasubas siya nito. Anong tinatawag sa kanya ni Digong ng tatay mo? No? So, yung hindi kredibilidad ang nagreklamo, no?
ang ini-impeach, ang inireklamo dito. Ikaw. No? So, hindi naman sinasabing wala kang kredibilidad unless mapatunayan kang may kasalanan ka. No? So, ang ini-impeach ay ang opisyal. Ikaw, hindi ka lang ordinaryong mamamayan. Hindi ka lang dyan basta-basta. Of course, ang impeachable lang naman, presidente, vice, at saka yung Supreme Court justices, at saka yung mga commission na in-appoint dyan. Yung mga secretaries. No, yan, sila, mga impeachable yan. At ikaw pangalawa ka sa posisyon. Kaya yung, yung ikaw pangalawa sa posisyon, ano, kailangan, no, na kahit sino naman magtanong mga ka-wonder, may basihan yung tanong. No, dapat mo itong sagutin. Dahil until now, hindi mo masagot. Walang linaw. Sa ganun din mga ka-wonder, ano, ang pag-dismiss niya dito kay Senator Risa Hontiveros, balikan natin, excuse me, na sinasabi niya nga dito sa speech kasi ni Risa Hontiveros na nakita natin na habang nasa power si Sara, delikado ang ating bansa, which is napakaraming nag-agree. Yun palang papirma, bring him home kay Tatay Digong, halos hirap na hirap. Mga raling panawagan nilalangaw. Tapos all of a sudden, ang taas ng rating, 97. Ay, nako. Diyan pa lang malalaman nyo na yung mga pinapost sa social media na mga ginagamit nila, araw-araw na bombarding, si Sara ang tugon, ang sagot sa kahirapan ng bayan. Si Sara ganito, ganyan. So makikita mo na ito ay mind conditioning gaya ng ating pong pinapost lagi. At nakakalat na rin yan. Ginagamit na rin yan ng ibang mga content creators. No, yung mga post na yan na galing sa mga trolls at galing dun sa troll farm na yung mga cellphone na 1 million mahigit na automatic na magre-respond sa inyo, yan ay mind conditioning para palabasin na malakas si Sara. Bakit kailangan mong paalisin si BBM? Hindi ka makapaghintay sa 2028. Dahil pahina ng pahina ang puwersa. At banat niya nga si Hontiveros kasi tatakbo to mga ka-wonder. Kailangan niya to alisan ng balanse. No? Kasi sinasabi rito ni Hontiveros na tila etong suporta sa kanya ng superpower na China. Na alam na natin kung anong ginagawa ng China sa West Philippine Sea na ngayon pinagtatanggol ng mga pro-China senators. Nagalit na galit pa. Nung gumawa nga si Tariela ng caricature, nagalit na galit. Samantalang yung binobomba yung ating mga fisherman, naputol na yung daliri, nasira na yung mga barkong pinaghirapan galing sa buwis ng bayan, hindi may pagtanggol. Samantalang yung China, ginawan lang ng caricature, umuusok yung ilong. Ganyan ang mga tao na sabi nga, modern makapili. No? Hindi na nakatago yung mukha. Alam niyo makapili sa mga palabas ng mga Hapon pelikulang Tagalog noon? Nakabayong yan, may butas lang dito, tsaka dito. At ituturo niya yung mga gerilya na sabwat sa paglaban sa Hapon at papatayin huli yung mga yun. Yun yung makapili. Kaya nga makapili, sila yung pumipili. At ngayon, ginagamit niya rito kay Hontiveros. Sabi niya, dangal. No? May ginamit pa siyang dangal. Katotohanan at dangal. No? Pero kaninong bersyon ang gusto mong pakinggan ng taong bayan? Bersyon mo? Ang nakikinig lang naman sa bersyon mo, yung mga troll mo. Yung mga uto-uto na hanggang ngayon ay uto-uto pa rin. No? Sorry kasi ayokong sabihin ito kasi mahal natin yung ibang mga DDS dyan dahil sila'y nagbago na. No? Bukas kamay natin silang niyakap dahil sila'y nagbago na. At tuwang-tuwa tayo doon. Kaya kayong mga nandiyan dyan na hindi pa nalilinawan, huwag kayong pauuto. Hindi sa isang taong bayan na mang-uuto lang. Pambayad lang, Salen, 88 million. Kay Digong, 46, 42. Pambayad kay Kaufman, 150 million. Ala, paano nangyari yun? Diba? Bakit hindi hayaan dumaan sa impeachment? Para malaman natin yung mga bagay na hindi nyo nalalaman. Makikita nyo sa impeachment. So, kaninong version? Magandang pakinggan yung panawagan niya, yung katotohanan at dangal. Ang ganda pakinggan, Pero, naging hungkag, itong kasabay ng pag-iwas sa transparency. Ang pagharap sa impeachment complaints, trial, ay isang transparency na lahat ng taong bayan ay may karapatang marinig. No? Yung impeachment na yan, hindi ito, pag ito iniwasan mo, ito'y pambabasto sa demokrasya. No? Hindi ito isang bagay na para umiwas ka. Kung gusto mong malaman ng katotohanan at wala kang kasalanan, dapat sumalang sa impeachment. Ituloy yan. No? Hindi yan ibasura ng mga nag-aabang dyan na paano nila ibabasura.
At aabangan din kayo ng taong bayan kung paano kayo ibabasura sa eleksyon. Tandaan nyo yan mga ka-wonder, ha? Yung mga taong sasalo dyan, magpoprotekta, ay handa na tayong ibasura yan kasi walang karapatan yan. No, they are the last bastion of the constitution of the country, no? Pero what turns out to be sila tong tagapagtanggol pa ng mali kung sila ay magtatanggol ng mali once yan ay mapatunayan. So, kung yan naman ay hindi guilty si Sara, protektado siya, mapoprotektahan niya yung sarili niya. So tama siya sa isang bagay na kanyang talumpati, mga ka-wonder. Doon sa isang bagay na sinabi niya. Sabi niya, kung may abuso, ang talo ay ang Pilipino, which is correct. Tama. Pero isa pang tanong, hindi ba abuso rin yung pagsasara ng pinto sa pananagutan? Bakit kailangan mo mag-explain na parang dinidisarm mo, dinidiscredit mo yung akbayan na nag-file ng case sa iyo? Ha? Ba't nagsusumbong ka sa social media? Na parang ang nangyayari niyan, dinadaan na ang trial by publicity na. No? Kumbaga yung retorika ng simpatiya, humingi ng simpatiya, etong si Sara Duterte. Ginamit pa yung for later release, FLR, na alam naman natin kung para saan yan. Yan yung mga bagay na isinabmit na mga mambabatas para isang proyekto na nakikita na parang titignan ko muna, pag-aaralan ko muna, dahil ito muna yung priority. Titignan natin kung magiging viable yan na magiging isang proyekto na makakatulong sa bansa. And then, i-release yan. Ginagamit daw for later release pangako sa mga kongresista. Tila ang sound lang, parang sa akin opinion, parang bribe or bribery. No? Parang bribery. Parang ganun. No? Na pangakong ilalabas daw. No? Lahat ng ito ay pamimili ng oras at emosyon, hindi paglilinaw. Hindi dapat ganun. Hayaan itong dumaan sa proseso. Isa pa, yung huling-huli niya, yung unang bati niya, gumamit siya ng pagbating estilo sa Arabic, na gamit ng salitang Muslim yan, Bisaya, then Tagalog. Tapos yung huling-huli, syukran. Lagi mong maririnig sa bibig niya yan, syukran. Syukran, bakit? Malakas kasi siya sa Mindanao. At pinagtitibay niya yung kanyang kampo. Nung eleksyon nga sa senatorial, maraming natalo doon. Na ang binibinta nga nila kay Toby Tiangco, na since baluarte naman daw yan ng mga Duterte, hinayaan niya na. Lalo niyang pinagtitibayan, mga ka-wonder. No, sana yung mga ibang taga Mindanao, alam ko hindi lahat, maraming taga Mindanao na hindi naniniwala kay Sara. No, hindi sila yung mga kultong tao na kahit mali, sige lang. No? Syukran, malinaw na political messaging agad yan. Ito yung mensaheng pang political agad. Dahil sa salitang syukran. Bakit sa huli walang paalam, goodbye, syukran lang. Laging syukran. No? So wala namang masama sa pagbanggit sa pangalan o mensahe tungkol sa kultura ng iba, sa pananampalataya. Wala tayong sinasabi dyan. Pero tinutukoy natin to si Sara. Halatang may political messaging, mga ka-wonder. Kapag kasi ginagamit mo yung bilang pagpapabango ng imahe mo sa kanila, sa gitna ng mabibigat na issue sa'yo, parang humihingi ka ng kakampi. Na parang, uy, tignan nyo, parang isang away na humingi ka ng kakampi mo. No? Nagmumukhang itong simbolismo na walang laman. No? Kasi ang tunay na respeto, kung gusto mo irespeto ka, of course, ngayon pa lang, wala nang nagre-respeto sa kanya. Dahil, siyempre, alangan na marespetohin ka, palamura ka. Tapos, papatayin mo yung Pangulo, First Lady, tsaka yung dating House Speaker. Yung tatay mo pa, palamura. Nangahalik ng babae in public social media. Nagmumura. May isa pa akong interview nakita, nakapatong yata ang paa. Hindi ko alam kung totoo yun, So, doon nasusukat yung prinsipyo at gawa. At sa huli, mga ka-wonder, ang impeachment mga ka-wonder ay hindi hatol. Ito ay hindi rin kudeta. Ito ay hindi rin ito sarsuela o palabas, sa isang tao na panonoorin ka. Ito ay isang proseso. Although talagang panonoorin ka dahil this is for public viewing. Ilalagay sa social media at may camera yan. So malalaman nila yung totoo. Yan ang pinaka-bottom line dyan. So kung talagang walang itinatago, bakit takot sa proseso?
So, hindi kailangan isigaw na, oh, api ako, victim. Alam mo, mga style na yan. Pa-victim. Para yung, alam mo, Pilipino kasi ganyan eh. That is our human trait. No? Yan yung ating mga endearing human trait na kapag may naaapi, iyak tayo, sumasangguni tayo, sumasaklolo tayo. No? Kahit mali, minsan ganun ang ating prinsipyo na siyang mali. Na kaya tayo pinagtatawanan ng ibang bayan na parang napakabaryo ng ating mga kultura. Kung tayo iiyak sa kahit na alam mong mali, basta iniyakan ka, bagsak ang puso mo, no? Na hindi ka api rito, hindi yan ang pinatutukoy dito, kundi isang matibay na depensahan mo yung sarili mo. Hindi ito kailanman magiging banal gaya ng sinasabi niya na panawagan sa hostisya kung ang layunin ay umiwas ka. Huwag mo iwasan, harapin mo para makita natin kung talagang wala kang kasalanan. Ang dami nag-aabang sa'yo, Sara, audit, Madriaga, yung mga iba pang mga dokumento, yung mga sinasabing bribery dyan ng mga nasuhulan na bigyan ng pera, at yung mga confidential funds, yung mga singit-singit pa way back mayor ka, at kung ano-ano pa. So isang bansa, itong bansa natin ay sawang-sawa na sa drama. No? Kaya nga nung during the rally, ganun lang, pagkatapos na, sisigaw lang, tapos na, dadaan lang sa social media, sa TikTok, tapos na. Ang katotohanan dito mga ka-wonder, no? At pananagutan ang hinahanap. Hindi mahusay ang talumpati. Gayahin mo sila, Martin Romualdez. Hindi umiiyak, hindi nagpapaliwanag. Si BBBM, hindi umiiyak, hindi nagpapaliwanag. Si Sandro Marcos, hindi umiiyak, hindi nagpapaliwanag. Let the process start. Trust the process. Hindi tumatakas ng ibang bansa. Hindi yung, magbabakasyon ako, pupunta ako sa ganito, itong bansa ang mapupuntahan. Halatang halata eh. Kaya tanga na lang mismo ang hindi nakakasaunawa. So yan mga ka-wonder, yan yung talumpati. Comment down below kung ano yung inyong opinion at babasahin natin. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Give me a thumbs up if you like this video para mai-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila tungkol dito sa speech o talumpati ni Sara Duterte. Hit the notification bell icon, subscribe, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.